Ang sikat ng tag-init sa ibabaw ng isla ng Baguio ay nanunuot na may nakamamatay na tindi. Sa gitna ng nag-iinit na dalampasigan, nakatayo ang isang dambuhalang krus na bakal, tila isang haligi mula sa impyerno. Dito mahigpit na nakatali ang isang batang opisyal, si Teniente Junior Grade, TJ, G. Katrina Cat Velasquez ng Hukbong Kawal Pandagat ng Pilipinas, Philippine Marine Corps. Sa paligid niya, daan-daang marino ang nakatayo, hindi makatingala, napipilitang saksihan ang kakilakilabot na pagpapatupad ng hatol. Si Sargento Dionisio Dion Reyes, na may madilim na ngiti, ay lumapit kay Kat dala ang isang welding machine. Isang matinis na lagitik ang umalingaunggaw, at ang nakakasilaw na kislap mula sa dulo ng welding torch ay lumamon sa lahat ng tunog. Dinala niya ang nagbabagang dulo patungo sa tubo na bakal na nakapatong malapit sa binti ni Kat. Layunin niya na i-weld ang tubo sa krus upang ganap na hindi na maigalaw ang mga paa nito. Isang nakapangingilabot na tunog ng kumukulong laman ang narinig. Ang balat sa kanyang mga binti ay hindi nakayanan ng init, namaga, at umakyat ang puting usok. Isang matinding sigaw ng paghihirap ang lumabas sa kanyang labi. Ang kumander ng brigada na si Colonel Pablito Pablo Reyes, na nakatayo sa tabi, ay kinuha ang mikropono at umalingaungaw. Tingnan ninyo. Ito ang katapusan ng sinumang maglakas loob na labagin ang disiplina na bakal ng ating brigada ng itim na agila. Hindi na siya ninyo kasamahan. Siya ay taksil lamang sa kanyang unit. Ngunit walang nakakita na kahit sa matinding sakit na iyon, nagnalit si TJG Velasquez. Ang kanyang mga daliri ay halos hindi nakikita, ngunit desperado at paulit-ulit na pinipindot ang isang napakaliit na butones na nakakubli bilang buckle ng kanyang sinturon. Ito ay hindi lang basta butones, ito ay ang huling senyal ng tulong na nagpapadala ng lahat ng kanyang sakit at lahat ng kanilang kasamaan sa iisang tao sa Command Center ng Naval Special Operations Group, NAVSOG. Daan-daang kilometro ang layo, ang kanyang ina, na tinawag nilang Reyna ng Dagat. Ito ang susi na magbubukas sa mga tarangkahan ng impyerno. Ang isla ng Baguio, isang malupit na hiyas sa dagat. Dito, mas malapit sa teritoryo ng kalaban kaysa sa mainland, at ang hangin ay laging amoy pulbura at asin. Ang ingay lamang ng mga alon na humahampas sa mga bato, at ang sigaw ng mga sagol sa kalangitan ang nagsisilbing tunog sa islang ito. Ang 6th Brigada ng Itim na Agila ng Marine Corps, na nakatalaga sa liblib na islang ito, ay kilala sa kalupitan, kabangisan, at pagiging lihim. Tinawag nila ang kanilang sarili na Itim na Agila, na walang takot sa sinumang kaaway. Ngayon, isang batang wolf cub ang kusang loob na pumasok sa lungga ng mga agilang ito, si TJG, Katrina Cat Velasquez. Siya ay nagmula sa isang elite na henerasyon ng militar. Ang kanyang lolo ay isang admiral na namuno sa fleet, at ang kanyang ina ay isang aktibong commodore, ang commander ng NAVSOG. Maaari siyang pumili ng pinakamagaan na posisyon sa headquarters ng Department of National Defense, ngunit tinanggihan niya ang lahat ng pribilehiyo. Gusto niyang patunayan ang kanyang dangal, at ang dangal ng kanyang ama sa sarili niyang paraan, sa pinakamababa, sa pinakamabangis na lugar. Kusang loob siyang pumili ng pinakamahirap na unit sa Pilipinas, ang Hukbong Kawal Pandagat, at sa loob nito, ang pinakaliblib ang brigada ng Itim na Agila. Nang maglakad siya sa graba na daan patungo sa headquarters ng brigada, ang tingin ng bawat marino na nakasalubong niya ay tumama sa kanya tulad ng matatalim na talim, kuryosidad, pag-iingat, at tahasang paghamak sa isang babaeng opisyal. Lalo na sa isang bata at maganda. Anong klaseng babae yan? Bagong tenyente? Maganda ang mukha. Kaya niyan ang training? Binaliwala niya ang lahat ng tingin at bulong na iyon, tila hindi umiiral ang mga ito. Ang kanyang tuwid na likod at matatag na paglakad ay nagsasabi na hindi siya madaling biktima. Si Kat ay dumaan sa isang lumang bodega nang marinig niya ang mga mapurol na tunog ng pagpalo mula sa loob. Kabilang sa mga ito, narinig ang mga pinipigilang ungol at galit na sigaw, lintik. Wala ka pa ring naibigay na pera? Pasensya na, sa susunod na linggo na lang, pagkuha ko ng suweldo. Huminto si Kat. Ang kanyang tingin ay agad na lumamig. Alam niya, nagsimula na. Ang bulok na tradisyon ng unit na ito, na matagal na niyang naririnig. Walang pag-aatubili, nagtungo siya sa bodega. Sumilip siya sa siwang ng kalawangin na pinto. Sa loob ng maalikabok na silid, nakahiga sa sahig ang isang payat na private, at sa paligid niya ay ilang sundalo na sinisipa siya. Sa gitna, nakatayo ang isang lalaki na nakahalukip-kip at may tuwa na pinapanood ang nangyayari. Matibay ang pangangatawan, mukha na puno ng kayabangan. Ito ang tanyag na prinsipe ng unit na ito, anak ng kumander ng brigada at kumander ng squad si Sargento Dionisio Reyes. Wala nang susunod na beses, lintik ka, nakangisi si Dion, hinawakan ang buhok ng nakahandusay na private. Sa Itim na Agila, kahit ang hangin na nilalanghap mo, kailangan mong bayaran. Hindi mo ba alam? Sa sandaling iyon, isang malakas na ingay ang narinig. Bumukas ang lumang pinto ng bodega. Lahat ng tingin ay napunta sa pasukan.
Sa bukana ng pinto, laban sa liwanag, nakatayo ang isang babaeng opisyal. Si Dion at ang kanyang grupo ay natigilan sandali, ngunit nang makita ang bituin ng TJG sa kanyang shoulder board, nagbigay sila ng mapanghamak na ungol. Anong kailangan mo? Bawal ang mga labas, tamad na sabi ni Dion. Binaliwala siya ni Kat at pumasok sa loob. Dumaan siya kay Dion at yumuko sa private na umaangal sa sahig upang suriin ang kalagayan nito. Hoy, sisiw! Isang tahasang pangungutya ang narinig sa boses ni Dion. Bingi ka ba? Isang sisiw na naligaw sa lungga ng agila. Ang kanyang mga tauhan ay nagtawanan. Dahan-dahang tumayo si Kat at sa unang pagkakataon, direkta siyang tumingin kay Dion. Anong nangyayari dito? Ang kanyang boses ay bata pa, tulad ng kanyang ranggo, ngunit may matigas na tono. Tumawa si Dion na parang may narinig siyang hindi kapani-paniwala. Lumapit siya kay Kat at tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may walang galang na tingin. Anong nangyayari? Inaayos ang disiplina. Ginagawa naming tao mula sa isang mahina, at sa malapitan, mas maganda ka pa sa inaasahan. Ang kanyang tingin ay tumigil sa dibdib ni Kat. Ang ganyang mukha ay hindi dapat kumakain ng alikabok sa kwartel, kundi naghahatid ng alak sa mga opisyal sa bar. Ito ang pinakamasamang insulto para sa isang babaeng militar. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, ang tingin ni Kat ay naging kasing lamig ng yelo. Ang hangin sa paligid niya ay tila biglang lumamig. Hindi siya nataranta o nagalit. Sa halip, isang bahagyang mapanghamak ng ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Gumawa siya ng isang hakbang patungo kay Dion, at sa isang boses na kasing lamig ng yelo, ngunit narinig ng lahat, sinimulan niyang ibigay ang hatol. Sargento Reyes, sabi niya, habang nakatingin sa kanyang mga mata. Ang Artikulo 96 ng ating Articles of War. Paglabag sa patakaran ng agnayan sa pagitan ng mga sundalo at ang pag-aabuso sa kapangyarihan ay pinaparusahan ng pagkakulong sa isang disciplinary barracks ng hanggang 3 taon o pagkakakulong ng hanggang 3 taon. Alam mo ba ito? Ang mayabang ng ngiti ay nawala sa mukha ni Dion. Ano? Anong sinasabi mo? At kung ako ay naghahatid ng alak sa mga opisyal? Putol ni Kat. Ikaw naman ay lumalabag sa batas, nangungutong ng pera sa mga tauhan, at sinasaktan sila, mas masahol pa sa isang sindikato sa kalsada. Katahimikan. Nakakabining katahimikan ang bumalot sa bodega. At hindi ka ba interesado kung ano ang mangyayari sa iyong nagniningning na karera sa militar kung iulat ko ito kaagad sa Central Military Prosecutor's Office? Ang kanyang huling salita ay naging perpektong checkmate. Ang mukha ni Dion ay namula sa galit. Sa harap ng daan-daang tauhan, siya, na itinuturing niyang walang halaga, ay winasak ng isang batang babaeng tenyente sa isang salita. Pi. Nagalit siya, sinara ang kanyang kamao, ngunit hindi naglakas loob na sumuntok. Alam niya na kung susuntok siya ngayon, babagsak siya sa isang bangin na walang pagbabalik. Hindi na siya pinansin ni Kat. Lumapit siya sa nakahigang private, kinuha ang kamay nito, at tinulungan itong tumayo. Ang private ay tumingin sa maliit na babaeng opisyal na nagligtas sa kanya na parang isang diyosa. Sinuportahan siya ni Kat at lumabas sa bodega. Sa likuran niya, isang boses na puno ng ahas at galit ang narinig kay Dion. Humanda ka. Babalatan ko yang matalas mong dila. Ito ay isang madugong deklarasyon ng digmaan na inihagis ng prinsipe ng itim na agila sa wolf cub na nagmula sa impyerno. Nang marinig ang banta, ngumiti lamang si Kat sa kanyang sarili. Sige, subukan mo, tangang kuting. Hindi siya pumunta dito upang umiwas sa laban. Pumunta siya dito upang lumaban at manalo, upang hukayin ang malalabong anino ng nakaraan na konektado sa pagkamatay ng kanyang ama, at linisin ang bulok na lungga ng agila na ito sa sarili niyang mga kamay. Ang pinakamahaba at pinakamabangis na digmaan ay nagsimula na. Matapos ang pampublikong kahihiyan sa bodega, umabot sa rurok ang galit ni Dion. Siya ay tinapaktapakan sa sarili niyang kaharian sa harap ng lahat ng kanyang tauhan. At ginawa ito ng isang snot-nosed na batang babae na bagong dating na tenyente. Ang kanyang pagmamataas ay pinunit at ang natira lamang ay ang naglalagablab na pagkauhaw sa paghihiganti. Naintindihan niya na hindi niya matatalo ang tusong babae na ito gamit ang batas at lohika. Kaya, kailangan niyang gamitin ang pinaka-primitive na paraan ng Marine Corps, ipakita sa kanya ang napakalaking pagkakaiba sa pisikal na lakas at ilagay siya sa kanyang lugar. Kinabukasan, sa lingguhang pulong ng mga komander ng platoon, nagbigay siya ng mapanlinlang na mungkahi. Kamakailan, may alalahanin na ang antas ng pisikal at kakayahan sa paglaban ng mga bagong opisyal ay bumaba ng malaki. Kaugnay nito, upang lumikha ng isang kapaligiran ng labanan at palakasin ang pagkakaisa sa pagitan ng luma at bagong tauhan, iminumungkahi ko na magsagawa tayo ng espesyal na pagsasanay sa obstacle course ngayong linggo. Sa partikular, iminumungkahi ko na isagawa ito hindi bilang pagpasa sa mga pamantayan, kundi sa anyo ng one-on-one duel upang mapataas ang espiritu ng kompetisyon at ang kalooban na manalo.
Sa unang tingin, ang kanyang mungkahi ay tila napakamakatwiran, ngunit ang tunay niyang intensyon ay legal na wasakin si Kat sa ilalim ng pagkukunwari ng pagsasanay. Siya mismo ang magiging kalaban nito. Sa Marine Corps, kilala siya bilang isang mahusay na mandirigma at dalubhasa sa obstacle courses. Sigurado siya na matatalo niya si Kat na mas maliit at mas walang karanasan kaysa sa kanya. Ang mga commander ng platoon ay may malabong hinala sa kanyang mga intensyon, ngunit walang naglakas loob na sumalungat sa anak ng commander ng brigada. Si Kat, na naroroon sa pulong, ay tahimik na pinapanood ang kanyang palabas. Alam niya na ito ay isang tahasang hamon na inihagi sa kanya, ngunit hindi niya naisip na umiwas. Sa halip, hinihintay niya ang pagkakataong ito. Pagkaraan ng ilang araw, sa tactical training ground ng brigada ng itim na agila, daan-daang marino ang nagtipon, naghihintay sa simula ng espesyal na duel. Ang kapaligiran ay mas katulad ng mga labanan ng gladiator sa Colosseum kaysa sa pagsasanay. Sa isang gilid, nakatayo si Sargento Dion Reyes, walang damit, ipinapakita ang kanyang matitigas na kalamnan. Sadyang ipinakita niya ang masamang tattoo ng dragon sa kanyang balikat at likod upang makapagbigay ng nakakatakot na impresyon. Sa kanyang mukha, nakikita na ang mapagmalaki ng ngiti ng mananalo. Sa kabilang gilid, si Kat, na nasa maayos na sports attire, ay kalmadong nag-stretch. Ang kanyang katawan ay hindi kasing kalamnan ni Dion, ngunit mayroon itong flexibility at agility ng isang mahusay na sinanay na panther. Wala siyang emosyon sa mukha. Sa kanyang isip, inuulit niya lamang ang lahat ng mga combat technique na itinuro sa kanya ng kanyang ama, isang dating mandirigma ng Navsov. Sa simula, handa, takbo. Sa hudyat, sabay silang humarurot. Ang unang obstacle ay isang 2.5 metrong patayong bakod na kahoy. Si Dion, na may bilis na parang sumasabog, ay tumakbo, malakas na tumalon, kinuha ang itaas na gilid, at agad na tumawid dito. Ang kanyang pisikal na kakayahan ay tila lumampas sa limitasyon ng tao, ngunit hindi nakipagkumpetensya si Kat sa kanya sa lakas. Nang hindi nagpapabagal, tumakbo siya sa bakod, itinulak ang kanyang paa sa dingding, at gumamit ng isang wall run na pamamaraan. Ang kanyang katawan, tila lumalaban sa grabidad, ay madaling lumipad, at tumawid siya sa bakod halos sabay kay Dion. Si Dion ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang susunod ay isang makitid at madilim na underground tunnel. Si Dion, gamit ang kanyang malaking pangangatawan, ay nagtulak sa loob, nagtaas ng mga ulap ng alikabok, ngunit si Kat, na parang isang ahas, ay maayos at mabilis na dumulas sa dilim. Dahil sa training ng NAVSOG sa pagpasok, natuto siyang mag-orient sa espasyo nang walang liwanag at gumalaw ng tahimik. Mas mabilis siyang lumabas sa tunnel kaysa kay Dion. Ang ngiti ay nagsimulang mawala sa mukha ni Dion. Naguluhan siya. Ang babaeng ito ay hindi isang greenhorn. Nagsimula siyang nerbiyosin at gumamit ng dirty tactics. Sa ikatlong obstacle, ang pagtawid sa log, ng sikat na nauuna, ay nasa kalagitnaan, sadyang sinipa niya ang ankle nito. Nawalan ng balanse si Kat at nahulog sa putik sa ilalim ng log. Ayan, mas maganda. Masamang tumawa si Dion at, tumawid sa log, humarurot pasulong. Isang pag-ungol ng pagkadismaya ang narinig mula sa mga sundalo na nanonood. Ngunit ang mga opisyal na humuhusga sa kompetisyon ay nagkunwari na hindi nila napansin dahil sa takot kay Dion. Puno ng putik, tumayo si Kat. Isang malamig na apoy ng galit ang sumiklab sa kanyang mga mata. Sige, mas maganda nga, dinura niya ang putik. Wala ng konsiderasyon. Sa isang nakakatakot na bilis, hinabol niya si Dion. Akala ni Dion ay malayo na ang kanyang lamang, ngunit sa likuran niya, tila isang multo sa putik, may isang bagay na nakakatakot na nagpapaikli sa distansya. Ang huling obstacle ay isang 10 metrong patayong lambat. Si Dion ang unang nakarating dito at umaakyat na. Nang makita si Kat na humahabol sa kanya mula sa ibaba, ngumisi siya ng masama, tapos ka na. Tumigil siya sa pag-akyat at sinimulan niyang sipain ang mga paa ni Kat na umaakyat mula sa ibaba, layunin niyang ibagsak ito. Ngunit si Kat, na parang isang ahas, ay mabilis na umiiwas sa kanyang mga sipa at nagpatuloy sa pag-akyat. Sa wakas, kinuha ng kanyang kamay ang ankle ni Dion. Ano? Ano ito? Nagpanik si Dion, ngunit ang kanyang kamay, na parang isang bakal na clamp, ay mahigpit na humawak sa kanya. Sa susunod na sandali, gumawa si Kat ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Gamit ang kanyang ankle bilang isang pivot point, umikot siya sa hangin, tumalon sa kanyang likod, at sinakop ang kanyang leg gamit ang kanyang mga binti, nagsagawa ng isang triangle choke sa hangin. Napaungol si Dion, huminto ang daloy ng hangin. Nag-vibrate siya sa hangin, ngunit hindi makawala. Sa labanan, bulong ni Kat sa kanyang tainga na may malamig na boses, ang lakas ay hindi lahat. Ang utak at teknik ang nagpapasya sa resulta. Pinatunayan mo lang na wala ka ng alinman. Pinihit niya ang kanyang mga binti at, sabay na itinulak ang sarili mula sa kanyang mga balikat, lumipad siya ng mas mataas.
Iniwan ang nahihirapan na si Dion sa likuran, kalmado siyang umakyat sa tuktok ng lambat at kinuha ang bandila na nakalagay sa itaas. Tapos na ang duel. Si Dion sa arena na kanyang pinakapinagkakatiwalaan ay muling nagdusa ng isang kumpleto at kahiyahiyang pagkatalo mula sa batang babaeng ito. Si Kat, na may bandila sa kanyang kamay, ay malamig na tumingin kay Dion na nakabitin sa lambat. Ang daan-daang marino na pumuno sa plaza ay hindi natahimik. Isang malakas na roar ang hindi sinasadyang lumabas sa kanilang mga labi. Ito ay hindi pagtawa sa kahiyahiyang prinsipe. Ito ay isang taos-pusong palakpakan bilang parangal sa pagsilang ng isang bagong bayani na, matapos lampasan ang halos imposibleng hirap, ay nagwagi ng may matinding galing. Si Dion, habang nakikinig sa palakpakan, ay nagnalit ang mga ngipin sa kahihiyan. Ang galit kay Kat sa kanyang puso ay naging isang walang humpay na pagkauhaw sa pagpatay. Naintindihan niya na hindi niya kayang harapin ang babaeng ito ng mag-isa. Kailangan niyang isama ang kanyang ama, ang tunay na hari ng unit na ito, ang kumander ng brigada, si Colonel Pablito Reyes. Ang pinakamabangis na duel ay natapos na, ngunit ang mga anino ng isang mas malaki at mas malupit na trahedya ay bumabalot na sa brigada ng itim na agila. Matapos ang tagumpay laban kay Dion, si Kat ay naging isang bayani sa unit. Ang mga sundalo ay hindi na nakita sa kanya ang isang sisiw na nagmula sa labas. Nagsimula silang kilalanin siya bilang isang matapang na kumander na lumalaban sa korap na awtoridad at isang tunay na lider na may kakayahang protektahan sila. Nagsimulang magtipon sa paligid niya ang mga batang sundalo na nagtitiwala sa kanya at sumusunod sa kanya. Ngunit hindi nagpakasawa si Kat sa tagumpay. Alam niya na kahit napatahimik niya ang batang agila na si Dion, sa likuran niya ay nakatayo ang isang mas malaki at mas tuso na matandang agila ang kumander ng brigada, si Colonel Pablo Reyes. At ang matandang agilang ito ay hindi kailanman magpapatawad sa kahihiyan ng kanyang cub. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, nagtungo si Kat sa isang walang laman na telephone booth sa likod ng kwartel. Sa nanginginig na kamay, dinayal niya ang nag-iisang numero. Ito ang numero ng kanyang ina. Sa kabilang dulo ng linya, narinig ang isang inaantok, ngunit laging matigas na boses ng kanyang ina. Kat? Anong nangyari sa ganitong oras? Ma. Nang marinig ang boses na iyon, halos hindi napigilan ni Kat ang mga luha na umakyat sa kanyang lalamunan dahil sa naipong tensyon. Ngunit nagpigil siya, ayaw niyang ipakita sa kanyang ina ang kanyang kahinaan. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Sa kabilang dulo ng linya, isang malalim na pagbuntong hininga ang narinig mula sa kanyang inang si Commodore Consuelo Velasquez. Sa boses ng kanyang anak, naintindihan niya ang lahat kung anong sitwasyon ang kinakaharap nito. Mahirap ba? Hindi siya nagtanong, sinubukan lamang niyang aliwin ang kanyang anak. Hindi, ayos lang, nagsinungaling si Kat. Kadalasan, naiisip ko lang si Papa kamakailan. Sa salitang Papa, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa magkabilang dulo ng linya. Ang ama ni Kat, si Kapitan Mateo Mat Velasquez. Siya ay isang maalamat na kumander ng grupo ng NAVSOG. Ngunit 70 taon na ang nakalipas, nang si Kat ay bata pa, namatay siya sa isang pinagsamang pagsasanay sa underwater infiltration kasama ang Marine Corps. Ang opisyal na sanhi ng kamatayan, pagkalunod dahil sa maling kagamitan, ngunit maraming hindi nasagot na tanong ang nananatili sa kanyang pagkamatay. Bakit mo biglang naalala si Papa? Ang boses ni Consuelo ay bahagyang nanginginig. Nandito ako sa unit kung saan ginawa ni Papa ang kanyang huling training, sabi ni Kat habang nakatingin sa malamig na dagat sa gabi. Naisip ko, baka makita ko ang kanyang mga bakas dito. Gusto kong malaman pa kung paano siya noon. Kat. Ang boses ni Consuelo ay naging seryoso at matigas kaysa kailanman. Mag-ingat ka. Oo, ang Marine Corps, lalo na ang brigada ng itim na agila, ay isang mas sarado at mas pagalit na lugar kaysa sa iniisip natin. Labis silang nag-iingat sa mga tagalabas, lalo na sa mga nagmula sa NAVSOG, matapos ang aksidente ng iyong ama, lalo pang lumalim ang agwat na ito. Gusto niyang magsalita pa ng iba, ngunit tumahimik siya. Ano man ang mangyari, huwag kang gagawa ng walang ingat na aksyon ng nag-iisa. Kung may mangyari, makipag-ugnayan ka agad sa akin. Naintindihan mo? Ito ay hindi kahilingan ng ina, kundi utos ng isang nakakataas. Opo, kagalang-galang na Commodore, sumagot si Kat na may mapait na ngiti. Pagkatapos ibaba ang telepono, matagal na nakatayo si Kat. Ang huling salita ng kanyang ina ay nagdulot ng bagyo sa kanyang kaluluwa. Matapos ang aksidente ng iyong ama, lalo pang lumalim ang agwat na ito. Isang malakas na pakiramdam na may isang lihim na nakatago sa pagitan ng pagkamatay ng kanyang ama at ng unit na ito ang bumalot sa kanya. Kinabukasan, gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan, sinimulan niyang pag-aralan ang mga archive ng 15 taon na ang nakalipas. Sa lumang archive ng unit, sa isang maalikabok na kabinet, nakita niya ang ulat tungkol sa pinagsamang pagsasanay ng Marine Corps at NAVSOG 15 taon na ang nakalipas. Ang tinta sa ulat ay kumupas, ang papel ay nanilaw.
Sa nanginginig na kamay, binaligtad niya ang mga pahina, training plan, listahan ng mga kalahok, nilalaman ng pagsasanay. At sa wakas, nakita niya ang pahinang iyon, ulat ng insidente. Sa ikatlong araw ng pagsasanay, sa gabi na underwater penetration training, ang commander ng grupo ng NAVS OGI, si Kapitan Mateo Velasquez, ay diumano'y nalunod dahil sa maling oxygen tank. Ang responsable para sa kontrol at pagpapatakbo sa lugar. Naghintay si Kat. Ang kanyang tingin ay tumigil sa pangalan sa huling linya ng ulat. Ang pangalan na ito ay sobrang pamilyar sa kanya. Commander ng Reconnaissance Company ng 6th Brigada ng Marine Corps, Major Pablito Reyes. Si Pablito Reyes, ang kasalukuyang commander ng Brigada ng Itim na Agila at ama ni Dion, na sumubok na pumatay sa kanya. Siya ang responsable para sa pagsasanay kung saan namatay ang kanyang ama 11 taon na ang nakalipas. Kinilabutan siya. Isang simpleng pagkakataon. Hindi, sobrang kakaiba at masama para maging pagkakataon. Marahil, mula sa sandaling kusang loob siyang pumasok sa unit na ito, mula sa sandaling una niyang nakilala si Dion, ang lahat ay nakatakda na ng hindi nakikitang threads ng nakaraan. Ang fog ng pagdududa sa kanyang kaluluwa ay naglaho, at nagsimulang lumabas ang mga balangkas ng isang malaking katotohanan. Ang kanyang ama ay maaaring hindi namatay dahil sa isang aksidente. At ang susi sa katotohanan ito ay maaaring nasa hari ng unit na ito, si Colonel Pablo Reyes. Isinara niya ang ulat. Ang kanyang mga mata ngayon ay hindi lamang may pagkauhaw sa paghihiganti, kundi ang pagiging matigas ng isang investigator na naghahangad na ibunyag ang katotohanan ng 11 taon na ang nakalipas. Hindi na siya maaaring umatras at hindi siya dapat umarte para sa dangal ng kanyang ama. At upang ibunyag ang mga maruming lihim na nakatago sa unit na ito, handa siyang pumasok sa pinakamalalim na lungga ng mapanganib na agila na ito. Kahit kamatayan ang naghihintay sa dulo. Naintindihan ni Dion na ang paglaban kay Kat ng harapan ay katangahan. Ang dalawang pampublikong pagkatalo ay nagpahintulot sa kanya na malaman na ang batang babaeng ito ay mas mahusay sa kanya sa lakas at sa talino. Kailangan niya ng isang mas tuso at mas maaasahang paraan upang itago ang pagtanggal nito bilang isang aksidente upang siya ay tuluyan ng mawala sa islang ito. Pumunta siya sa kanyang ama, si Colonel Pablo Reyes. Labis niyang iniulat sa kanyang ama ang kanyang mga alalahanin na hinuhukay ni Kat ang kaso ng 15 taon na ang nakalipas. Nang marinig ang ulat ng kanyang anak, ang tingin ni Pablo Reyes ay agad na lumamig. Para sa kanya, ang araw na iyon 15 taon na ang nakalipas ay isang madilim na lihim na hindi kailanman dapat lumabas. Kailangan alisin ang babaeng ito, tahimik na bulong ni Pablo Reyes. Ang kanyang boses ay may malamig na kalupitan na hindi maiisip para sa isang commander ng unit. Ang interes ng ama at anak ay ganap na nagtugma. Sama-sama silang nagsimulang bumuo ng perpektong trap upang alisin si Kat. Pagkaraan ng ilang araw, sa Brigada ng Itim na Agila, nagbigay ng utos na magsagawa ng malaking night tactical training. Ang layunin, sa ilalim ng takip ng gabi, salakayin at in-neutralize ang isang kunwariang kampo ng kaaway na matatagpuan sa isang bulubunduking lugar na mahirap daanan sa kabilang bahagi ng isla. Sa gabi ng pagsasanay, ang walang buwan na dilim ay lumamon sa buong isla. Ang unang platoon, sa ilalim ng utos ni Kat, ay inatasan na kumilos bilang Advanced Assault Group at unang pumasok sa target. Bago umalis, lumapit ang controller ng pagsasanay, si Dion, sa platoon ni Kat. Sa isang business-like na paraan, tila walang nangyari, ibinigay niya kay Kat ang map at kagamitan. TJG Velasquez, ang tagumpay ng operasyong ito ay nakasalalay sa inyong platoon. Umaasa ako sa inyong tagumpay. Sa lalim ng kanyang mga mata, isang demonyong ngiti ang kumislap, ngunit sa dilim, walang nakapansin nito. Nakaramdam ng masama si Kat, ngunit hindi niya maaaring tanggihan ang misyon. Pinamunuan niya ang kanyang mga tauhan sa dilim, diretsyo sa trap. Hindi niya alam na ang map na ibinigay sa kanya ni Dion ay peke, na may mga trap na tusong naiiba sa totoong terrain, at sa kahon ng smoke grenades para sa pagpigil sa target. Bukod sa karaniwan, may mga tunay na flashbang grenades na ilegal na binago ni Pablo Reyes. Ang mga granadang ito, na lumalabag sa lahat ng mga patakaran sa kaligtasan, ay may abnormal na pinalaki na kapangyarihan para sa maximum na pinsala, tunay na sandata. Pagpatay. Si Kat at ang kanyang platoon ay umakyat sa isang matarik na mountain path, sinusundan ang map. Ang ingay lamang ng night tide at ang kaluskos ng mga dahon sa hangin ang kanilang kasama. Pagkatapos ng ilang sandali, sa wakas ay narating nila ang pasukan sa isang maliit na kuweba na minarkahan sa map bilang target. Ayan na. Lahat, maghanda para sa tahimik na pagpasok, tahimik na inutusan ni Kat. Siya ang nanguna at maingat na pumasok sa kuweba. Ang liwanag ng flashlight ay nagbigay liwanag sa basa at madilim na vault. Ang kuweba ay hindi malalim. Sa loob, nakatayo ang isang lumang tolda ng militar na kumakatawan sa kunwaring kampo ng kaaway. Target nakita.
Simula ng pagpigil. Kinuha ni Kat ang smoke grenade na ibinigay sa kanya mula sa kanyang sinturon. Hinugot niya ang pin at inihagis ito ng buong lakas sa direksyon ng tolda. Ang granada, gumulong sa sahig, ay pumasok sa ilalim ng tolda. Ang lahat na naghihintay ay inaasahan na ngayon ay lalabas ang makapal na usok. Ngunit sa susunod na sandali, hindi ang tunog ng smoke grenade ang narinig nila. Ito ay isang masamang tunog ng hissing ng fuse na katangian ng isang flashbang grenade. Sa sandaling narinig ni Kat ang tunog na ito, ang kanyang dugo ay nanlamig. Alam niya ng likas, mula sa maraming pagsasanay, kung ano ang ibig sabihin ng tunog na ito. Dapa. Flashbang. Sigaw niya ng buong lakas, bumagsak sa sahig at tinakpan ang pinakamalapit na mga tauhan. Ngunit huli na. Isang ugong na yumayanig sa lupa at lumalamon sa lahat ng tunog ang pumuno sa makitid na kuweba, isang nakakasilaw na liwanag ang kumislap, at isang malakas na shockwave ang tila handa na sirain ang lahat sa landas nito. Ang mga sigaw ng mga tauhan ay nalunod sa ugong ng pagsabog. Kinuha ni Kat ang buong lakas ng mainit na shockwave. Ang kanyang katawan, na parang isang papel, ay tumilapon sa hangin. Pagkatapos, isang pagtama ang kanyang likod at ulo ay malakas na tumama sa matatalim na protrusyon ng bato. Sa isang iglap, lumabas ang lahat ng hangin mula sa kanyang baga, at ang lahat ay naging puti sa kanyang ulo. Ang matinis na whistle sa kanyang tainga ay lumunod sa lahat ng tunog. Ang mainit na dugo ay dumaloy sa kanyang ulo, nagpinta ng lahat sa pula. Sa kanyang binti, nakaramdam siya ng isang kakilakilabot na sakit ng sirang buto. Kinokolekta ang kanyang huling lakas, iniikot niya ang kanyang ulo. Sa pamamagitan ng malabong veil, nakita niya ang kanyang mga tauhan, umuungol at nakahiga sa lupa mula sa shockwave. Pasensya na. Bulong niya sa kanyang sarili, at ang kanyang kamalayan ay dahan-dahang nagsimulang lumubog sa walang hanggang dilim. Gaano katagal na ang nakalipas? Nakaramdam ng mahinang amoy ng disinfectant, dahan-dahang binuksan ni Kat ang kanyang mga mata. Sa harap niya ay isang luma, may batik, puting kisame. Ito ang lumang infirmary ng brigada. Sinubukan niyang umupo, ngunit ang matinding sakit sa kanyang ulo at binti ay nagpilit sa kanya na humiga muli na may unggol. Ang kanyang ulo at binti ay balot ng makapal na bandage. Gising ka na, TJG Velasquez, narinig ang isang malamig na boses sa tabi. Iniikot ang kanyang ulo, nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa isang upuan at nakatingin sa kanya mula sa itaas. Ito si Colonel Pablo Reyes. Walang anino ng pag-aalala sa kanyang mukha, tanging kasiyahan mula sa matagumpay na plano at isang mapanghamak na ngiti. Tumayo siya mula sa upuan at lumapit sa kanyang kama at bumulong, parang ahas, sa isang boses na siya lamang ang makakarinig. TJ, ang insidente kagabi ay ganap na kasalanan mo. Ito ay isang aksidente na nangyari dahil mali ang pagbasa mo ng map at dinala mo ang iyong mga tao sa isang mapanganib na lugar, hindi ba? Si Kat, na nagtitiis sa sakit, ay tumingin sa kanyang mga mata. Hindi ito aksidente. Ito ay isang trap. Trap? Tumawa si Pablo na parang may narinig siyang katawa-tawa. May ebidensya ba? Sino ang maniniwala sa iyong mga kalokohan? Yumuko siya sa kanya upang ang kanyang mukha ay nasa harap mismo ng kanya. Ang kanyang mga mata ay kumislap na may nakamamatay na galit. TJG, tila hindi mo pa rin naiintindihan kung nasaan ka. Kung patuloy kang magiging matigas ang ulo, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Sa susunod na aksidente, hindi lang sirang binti ang aabutin mo. Ito ay isang tahasang banta ng pagpatay. Ang tingin ni Kat ay nanginginig sandali, ngunit hindi siya umatras, handa na siya para sa lahat. Ikaw ang pumatay sa aking ama? Tanong niya nang may tiwala sa boses. Sa mga salitang ito, ang ngiti ay sa unang pagkakataon na wala sa mukha ni Pablo. Ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay bahagyang nanginginig. Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi mo. Hindi, naiintindihan mo ang lahat, sabi ni Kat habang nakatingin sa kanyang mga mata. Aalamin ko ang katotohanan. Sumpa sa dangal ng aking ama. Ang mga salitang ito ay tuluyan ng nag-alis ng huling mask ni Pablo. Ngumiti siya ng masama, sige, subukan mo. At sa kanyang tainga, binigkas niya ang pinakamalupit na pangungusap upang durugin ang huling pag-asa nito. Akala mo ba maililigtas ka ng iyong nanay sa mainland? Hindi. Walang sinuman ang darating upang tulungan ka. Sa islang ito, ako ang Diyos. Hindi niya alam na ang mga salitang ito ang magiging huling pako sa coffin niya. Hindi niya alam na ang ina na kanyang binanggit ay hindi isang ordinaryong ina. Si Pablo, nasisiyahan na naabot niya ang kanyang layunin, ay lumabas sa infirmary. Nang mag-isa, sinara ni Kat ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa dumugo. Ang mainit na luha ng galit ay dumaloy mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya sumuko. Ma, tawag niya sa isip, namimiss kita. Hindi sinasadya niyang hinawakan ang maliit na emergency button na nakatago sa buckle ng kanyang sinturon. Hindi pa oras, hindi pa.
Ngunit malapit na ang huling sandali kung saan ang mask ng demonyong ito ay aalisin. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, ang pinto ng infirmary ay bumukas ng may malakas na ingay. Hindi pa man nakakagising ng husto si Kat, ang mga goons ni Pablo ay sumugod sa kanya. Sila, na parang mga hayop, ay hinila siya na may sakit mula sa kama. Anong ginagawa ninyo? Tumahimik ka at sumama ka. Hinila nila siya na nakasuot pa rin ng damit ng ospital mula sa infirmary. Sumisigaw si Kat sa hindi matiis na sakit sa kanyang sirang binti, ngunit hindi nila ito pinansin. Dinala nila siya hindi sa plaza, kundi sa pinakamalayong lugar, sa hilagang dalampasigan, kung saan nagngangalit ang mga alon. Sa dalampasigan, ang buong brigada ng itim na agila ay natipon na. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkabalisa at takot, at sa gitna ng dalampasigan, nakatayo ang isang bagay na malaki at pangit, na wala pa doon kagabi. Isang dambuhalang krus na gawa sa kalawangin ng mga tubo na bakal. Nanlamig ang puso ni Kat. Naintindihan niya ng likas na ito na ang kanyang katapusan. Si Colonel Pablo Reyes, na may mikropono, ay umakyat sa podium. Wala na ang mapagkunwari na mask sa kanyang mukha. Tanging ang malupit at malamig na mukha ng isang diktador na nagpaparusa sa isang nagrerebelde na naglakas loob na hamakin ang kanyang kaharian. Tindig. Ang kanyang boses ay bumutas sa malamig na hangin ng umaga. Ngayon, nandito ako upang hatulan ang isang espiya na nagpahiya sa karangalan ng ating brigada at lumabag sa sagradong disiplina ng militar. Espiya. Ipinataw niya kay Kat hindi lamang ang tatak ng isang nagrerebelde, kundi ang pinakamasamang akusasyon espionage. TJG Katrina Velasquez. Ang babaeng ito, na nakikipagsabwatan sa mga external forces, ay nagbigay ng ating mga lihim na plano sa pagsasanay at sadyang sumira sa training, naglalagay sa panganib sa mga tauhan. Hindi ito simpleng pagsuway, kundi isang tahasang pagtataksil sa bayan. Iwinagayway niya sa hangin ang ilang pekeng dokumento na siya mismo ang gumawa. Kaya, ngayon, ako, bilang commander ng brigada ng itim na agila, batay hindi lamang sa batas, kundi sa pinakamahigpit na patakaran ng ating Marine Corps, ay hinahatulan ng taksil na ito sa agarang pagpapatupad ng hatol dito at ngayon. Matapos ang kanyang anunsyo, magaspang na hinila ng mga escort si Kat sa krus na bakal at sinimulang itali, bitawan niyo ako. Ito ay kabaliwan. Gumagawa kayo ng hindi na mababawi na krimen. Galit na nanlaban at sumigaw si Kat, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng mga alon. Ang kanyang katawan ay mahigpit na nakatali sa krus. Bumaba si Pablo mula sa podium at tumayo sa harap niya. May huling salita ka ba, TJG? Ang kanyang boses ay may tiwala ng isang nagwagi. Si Kat, na humihingal, ay tumingin sa kanya, pagsisisihan mo ito. Talagang pagsisisihan mo ito. Tumawa si Pablo na parang baliw. Pagsisisihan ng tubig. Ah, oo, matagal ka nang hinihintay ng iyong ama doon. Iabot mo sa kanya ang aking pagbati. Kinindatan niya ang kanyang anak na si Dion Reyes, na nakatayo ng handa. Sa mga kamay ni Dion ay isang portable welding machine na naglalabas ng masamang lagitik. Anak. Ang boses ni Pablo Reyes ay parang demonyo. Tapusin mo ang trabaho, isil mo ang taksil na ito, ang haliparot na ito sa krus na ito, upang makita ng lahat. Ibato mo sa buto ng bawat isa kung ano ang katapusan ng mga naglakas loob na lumaban sa brigada ng itim na agila. Opo, Papa. Si Dion, na may baliw na ngiti, ay nagsuot ng welding mask. Lumapit siya sa mga paa ni Kat at naghanda na i-weld ang tubo na bakal sa harap ng kanyang binti sa krus. Huwag. Ang mga mata ni Kat ay lumaki sa takot. Ngayon lamang niya naintindihan ang kanilang tunay na balak. Balak nilang ilabas siya sa krus na ito ng buhay. Isang matinis na lagitik ang umalingaunggaw, at ang nakakasilaw na kislap mula sa dulo ng welding machine ay lumamon sa lahat ng tunog. Dinala ni Dion ang nagbabagang dulo patungo sa tubo na bakal malapit sa binti ni Kat. Isang umuungol na tunog ng metal na natutunaw ang narinig, at ang balat sa kanyang binti, hindi nakayanan ang kakilakilabot na init, ay nagsimulang mamaga. Ang puting usok na may kasuklam-suklam na amoy ng nasusunog na laman ay umakyat. Mula sa labi ni Kat, isang sigaw ang lumabas, na hindi maihahambing sa anumang nakaraan, na pumupunit sa kaluluwa. Ang kanyang katawan ay yumuko, marahas na nanginginig sa krus. Si Pablo Reyes, na may malaking kasiyahan, ay pinanood ang tanawin na ito. Kinuha niya muli ang mikropono at umalingaw-ngaw. Tingnan ninyo, ito ang katapusan ng mga naglakas loob na lumabag sa disiplina na bakal ng ating brigada ng itim na agila. Hindi na siya ninyo kasamahan. Siya ay taksil lamang sa kanyang unit. Ang kanyang baliw na boses ay kumalat sa buong dalampasigan, ngunit walang nakakita na kahit sa matinding sakit na ito, si Kat Velasquez ay hindi sumuko. Nagnalit siya, kinokolekta ang lahat ng natitirang kalooban. Ma, pakiusap. Ang kanyang mga daliri ay halos hindi nakikita, ngunit desperado, baliw, at paulit-ulit na pinindot ang maliit na butones na nakakubli sa buckle ng kanyang sinturon.
Ito ay hindi lang basta butones, ito ay ang huling senyal ng tulong, na real-time na nagpapadala ng lahat ng kanyang sakit at lahat ng kanilang kasamaan sa iisang tao sa command center ng NAVSOG sa Maynila. Daan-daang kilometro ang layo, ang kanyang ina, na tinawag nilang Reyna ng Dagat. Ito ang susi na tumatawag sa mga legion ng impyerno upang isara ang mga tarangkahan ng impyerno. Ang tunay na oras ng paghuhukom ay malapit na. Ang mga hangal na demonyo ay malapit nang maramdaman sa kanilang sariling balat kung sino ang kanilang bagong binanggit. Sakit. Iyon lamang ang salita na nangingibabaw sa kamalayan ni Kat. Ang welding machine ni Dion, na parang isang buhay na ahas, ay dahan-dahan at malupit na umaakyat sa mga bakal na tanikala na nakakadena sa kanyang katawan. Matapos i-weld ang kanyang mga binti, sunod-sunod niyang ini-weld sa krus ang mga tubo na bakal na tumatawid sa kanyang mga hita, baywang, at dibdib. Bawat oras, ang kakilakilabot na init ng natutunaw na metal ay tumagos sa kanyang laman. Umuungol na balat, natutunaw na taba, nasusunog na nerbiyo, hindi matiis na sakit. Sa kanyang ilong, ang kasuklam-suklam na amoy ng sarili niyang nasusunog na laman, at sa harap ng kanyang mga mata, ang lahat ay kumikislap sa puti at pula dahil sa sakit. Hindi na siya makasigaw. Mula sa kanyang lalamunan, tanging horse na ungol ng hayop ang lumabas. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng pawis, luha, at dugo. Ang mainit na araw ng tag-init, na parang asin sa sugat, ay ibinuhos sa kanyang sinasaktan na katawan. Ha, ayan ang nararapat sa iyo. Si Pablo Reyes, na nakikita kung paano siya bumabagsak, ay tumawa. Kinuha niya ang mikropono at nagpatuloy sa pagsigaw sa mga marino. Tingnan ninyo, ito ang katapusan ng pagsuway. May iba pa ba sa inyo na gustong maging katulad niya? Kung meron, lumabas kayo. Masisiyahan akong maglagay ng isa pang krus sa tabi niya. Mula sa kanyang baliw na boses, daan-daang marino ang lalo pang nagpababa ng kanilang mga ulo sa takot. Sa kanilang mga mata, may galit, kawalang lakas, at kakilakilabot na takot na balang araw, sila rin ay maaaring nasa kanyang lugar. Ngunit kahit sa sakit na ito, hindi pa rin sumuko si Kat. Ang kanyang kamalayan ay nasa gilid na ng pagkapatay ng dose-dosenang, daan-daang beses. Ngunit kumapit siya sa isang pag-iisip, kailangan kong magtiis. Ikinonsentra niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa dulo ng kanyang kanang hinlalaki. Ang kanyang daliri, sa kabila ng mga tanikala, ay halos hindi nakikita, ngunit desperadong pinindot ang maliit na emergency button na nakakubli sa buckle ng sinturon. Click! Ito ang huling regalo na ibinigay sa kanya ng kanyang inang si Consuelo, sa gabi bago siya umalis patungo sa Marine Corps. Kat, sabi ng ina, hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Hindi lang ito isang buckle. Ito ang huling pangako ng ina na poprotekta sa iyo sa pinakadesperadong sandali, kapag walang makakarinig sa iyong boses, at ang batas ay sobrang layo. Pindutin mo ang butones na ito, at ang iyong lokasyon at lahat ng nangyayari sa harap ng iyong mga mata ay real-time na ipapadala sa aking command center. Ano man ang mangyari, hahanapin kita, pangako. Noon, tinawanan niya ito, itinuturing itong labis na pag-aalala ng ina, ngunit ngayon, ito ang kanyang nag-iisang pag-asa. Click, click. Nagpindot siya ng nagpindot. Pakiusap, ma. Dating ba ang kanyang senyal, daan-daang kilometro ang layo, sa command center sa mainland, sa gitna ng signal interference sa liblib na islang ito. Ang kanyang paningin ay lalong lumalabo. Ang welding machine ni Dion ay papalapit na sa kanyang dibdib. Ang baliw na boses ni Pablo ay narinig mula sa malayo, parang isang ugong sa kanyang tainga. Ngayon, ang huli. I-weld ang kanyang puso. Ang simbolo ng ating brigada ang itim na agila. Sa sandaling iyon, gusto ni Kat na sumuko, ngunit biglang lumabas sa kanyang alaala ang mukha ng kanyang ama. 15 taon na ang nakalipas, sa malamig na kailaliman ng dagat, gaano siya natakot at nag-iisa. Naalala ang huling sandali ng kanyang ama, ang huling lakas ay umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi ako maaaring mamatay ng ganito, hindi bago ko maibalik ang dangal ni Papa. Sa huling lakas, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin diretso sa papalapit na mainit na apoy. Sa kanyang labi, isang bahagyang, dumudugo ng ngiti ang lumabas. Halika na, ma. Ang kanyang senyal ay hindi naputol. Ito ang huling sigaw ng anak mula sa impyerno, isang malaking kampana na nagpagising sa reyna ng paghihiganti, na bumutas sa langit at tumawid sa dagat. Sa wakas, sa Naval Base sa Maynila, sa operational headquarters ng NAVSOG, sa puso ng Philippine Navy Special Forces, kung saan ang buong operational situation ay ipinapakita real-time sa isang dambuhalang screen, si Commodore Consuelo Velasquez, na may malamig na mukha, ay tumatanggap ng ulat tungkol sa isang emergency. At sa sandaling iyon, isang nakakabingi na siren ang umalingaw-ngaw sa pinakamataas na antas na nagparalisa sa buong command center. Alarm, alarm, code, Trident Alpha. Highest category distress signal mula sa commander's direct line.
Ang desperadong sigaw ng duty officer ay nagpalamig sa hangin sa command center. Ang Trident Alpha ito ay isang top secret call sign na itinalaga lamang sa pamilya ng commander ng NAVSOG, ibig sabihin, kay Consuelo Velasquez. At ang katotohanan na ang senyal na ito ay natanggap ay nangangahulugan na ang kanyang nag-iisang dugo, si TJG Katrina Velasquez, ay nasa malalang panganib. Ilagay sa central screen kaagad. Ang boses ni Consuelo ay nakakagulat na kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na tao. Sa susunod na sandali, ang mga larawan sa central screen ay nagbago. Lumabas ang isang nanginginig na larawan na may interference, isang babaeng opisyal na nakatali sa krus, puno ng dugo, nanginginig sa convulsion, at ang mukha ng demonyo na may welding machine na papalapit sa kanya. Sa pamamagitan ng interference, narinig ang baliw na boses ni Pablo, at ang kakilakilabot na tunog ng nasusunog na laman, na parang isang symphony ng impyerno. Sa sandaling nakita ito ng mga opisyal ng command center, natigilan sila sa takot at galit, hindi nagbago ang mukha ni Consuelo. Hindi siya umiyak o sumigaw. Tahimik siyang nanood habang ang kanyang anak ay sinusunog ng buhay sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit ang lahat ng nasa tabi niya ay nakaramdam na ang temperatura sa command center ay mabilis na bumababa sa ibaba ng 0. Mula sa kanyang katawan, isang malamig, nakakatakot na galit ang lumabas, na may kakayahang i-freeze ang lahat sa paligid. Dahan-dahan siyang tumayo at ikinonekta ang kanyang boses sa communication system upang kumalat ito sa buong command center, sa buong base. Ang kanyang boses ay boses ng isang makina na walang kahit anong emosyon. Ngunit ang bawat salita niya ay parang isang divine judgment na malapit nang bumagsak sa isla ng Baguio. Iaktiba agad ang protocol, sibat ni Trident. Target, isla ng Baguio. 6th Brigada ng Marine Corps, itim na agila. 2 air-based groups, isang underwater penetration group, lahat umalis. Tumahimik siya sandali at sa huling pagkakataon, tumingin sa mukha ng kanyang anak sa screen na nawawalan ng malay. Mula sa kanyang mga mata, tila sa halip na mainit na luha, malamig na mga piraso ng yelo ang dumaloy. Ang kanyang huling utos ay narinig, pagkatapos ng 15 minuto, itigil ang anumang aktibidad sa isla. Uulitin ko, itigil ang lahat sa islang ito. Ang komunikasyon ay naputol. Hindi, nagsimula na ang prelude sa paghuhukom. Ang naval base sa Maynila ay agad na naging isang nagkakagulong beehive. Ang mabibigat na tarangkahan ng mga hangar ay bumukas, at ang mga predatory silhouette ng mga Mi-70 stealth helicopters ay lumabas mula sa walang hanggang dilim. Ang mga rotor ay nagsimulang umikot ng may ugong, at ang mga fully armed NAVSOG operators ay magkakasamang umakyat sa board. Sa pier, ang mga camouflage nets ay tinanggal, at ang mga fast penetration boats, na parang matatalim na pating, ay ibinaba sa tubig gamit ang mga crane. At sa pinakamalalim at pinakalihim na lugar ng harbor, sa ilalim ng tubig, ang mga torpedo tubes ng isang malaking bakal na isda, isang submarine ay tahimik na bumukas. Ngunit hindi mga torpedo ang lalabas mula sa mga ito, kundi mga mini-submarines na may mga NAVSOG operators. Ang comprehensive operation ng pagpasok mula sa himpapawid, mula sa dagat, at mula sa ilalim ng tubig ay nagsimula sa utos ng isang tao. Ang reyna ng dagat ay sa wakas na galit, at ang kanyang galit ay mas nakakatakot at mapanira kaysa sa anumang tsunami. Ang mga hangal na agila ay malapit nang maramdaman sa kanilang sariling balat kung sino ang kanilang bagong ginising. Sa hilagang dalampasigan ng isla ng Baguio, ang baliw na pagdiriwang ng mag-amang Reyes ay papalapit na sa rurok nito. Ang welding machine ni Dion ay sa wakas humipo sa huling tubo na bakal na tumatawid sa dibdib ni Kat, ganap na sinelyohan siya sa krus. Si Kat ay tuluyan nang nawalan ng malay at walang lakas na nakabitin sa krus. Si Pablo Reyes ay may kasiyahan na tumingin sa kanyang nilikha. Tingnan ninyo, ito ang katapusan ng mga lumabag sa batas ng brigada na ito. Ngayon, mananatili siya dito magpakailanman bilang babala sa mga katulad niyong basura. Sa sandaling ipinapahayag niya ang kanyang tagumpay, mula sa malayo, ngunit napakabilis, nagsimulang marinig ang isang kakaiba at masamang tunog, tila sabay na nag-vibrate ang langit at dagat. Hindi lang ito tunog ng mga helicopter. Ito ay isang nakakapigil hininga, nakakadiin sa puso na ugong, tila sabay-sabay na tumutugtog ang 12-dosenang malalaking tambol. Ano? Anong tunog yan? Sumimangot si Pablo, tinitingnan ang horizon. Sa wakas, lumabas sila. Sa itaas ng horizon line, tila lumalaki mula sa dagat, lumabas ang mga itim na tuldok. Sa loob ng ilang segundo, naging isang flock ng matatalim na pating na dumudulas sa tubig at sumusugod sa dalampasigan. Ito ay isang squadron ng napakaitim na fast penetration boats na may stealth coating. Sabay, isang mas kakaibang tanawin ang naganap sa kalangitan. Sa ibabaw ng asul na langit na tila walang laman, tila lumabas mula sa hangin, nagsimulang lumabas ang mga itim na multo. Ito ay isang squadron ng Mi-20 Pinong stealth helicopters, hindi nakikita sa radar, tahimik at mabilis na papalapit sa dalampasigan.
Ito ang nabsog. Sigaw ni Dion sa takot. Nakilahok siya ng ilang beses sa mga joint training sa nabsog, at nakilala niya ang mga sugo ng impyerno na ito. Ano? Anong ginagawa nila dito? Si Pablo ay sumigaw sa mga guard sa panik. Anong tinatayo ninyo? Barilin ninyo sila. Warning shots. Communicator, lumapit ka sa akin, iulat mo sa headquarters. Ngunit huli na. Ang sibat ni Trident ay hindi nagbababala, nagpaparusa lamang ito. Mula sa mga helicopter na nakabitin sa ibabaw ng dalampasigan, ang mga itim na rope ay bumagsak na parang waterfall. Sabay, mula sa mga boat na lumapit sa pampang, ang mga navsog operator na nakasuot ng itim na wetsuits ay tumalon sa tubig. At sa harap mismo ng dalampasigan, mula sa tila walang laman na tubig, tila mga water spirits, nagsimulang lumabas ang iba pang grupo ng mga navsog operator. Tahimik silang pumasok sa ilalim ng tubig gamit ang mga mini-submarines. Himpapawid, lupa, at dagat. Ang tatlong antas na pag-atake ay bumagsak sa shore guard ng itim na agila sa isang iglap. Ang mga marino ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na lumaban. Ang mga galaw ng mga navsog operator ay hindi tao. Tahimik silang lumapit, tumama sa mga pressure points, sinira ang mga joint, agad na in-neutralize ang buong security, walang narinig na putok. Tanging ang kaluskos ng mga buto, at maikling sigaw ang nalunod sa ingay ng mga alon. Sa loob lamang ng isang minuto, daan-daang Black Eagle operators na pumapalibot sa dalampasigan ay ganap na nadisarma at pinilit na lumuhod, nakasubsob ang ulo sa buhangin. Ang mag-amang Reyes ay maaari lamang tumingin sa nakakapigil hininga na tanawin na ito. Ang kanilang pinagmamalaking elite brigade na itim na agila ay kahiyahiyang bumagsak sa harap ng mga puwersa ng NAVSOG na hindi umaabot sa bilang ng isang batalyon. Ang dalampasigan ay ganap na kontrolado ng mga NAVSOG operators na nakasuot ng itim na berets. Tila sa isang utos, naghiwalay sila, bumubuo ng isang koridor. Ang koridor na ito ay patungo sa krus kung saan nakabitin si Kat, at sa nanginginig sa takot na mag-amang Reyes. Sa sandaling iyon, sa tunog ng mga rotor na mas tiyak at matatag kaysa sa iba pang mga helicopter, dahan-dahang nagsimulang bumaba ang commander's helicopter. Lumapag ito sa gitna ng dalampasigan, sa harap mismo ni Pablo Reyes. Ang malakas na airflow mula sa mga rotor ay nagtaas ng mga ulap ng buhangin. Tumama sa mukha ni Pablo. Ang side door ng helicopter ay tahimik na bumukas, lahat ng tingin ay napunta doon. Kahit ang mga NAVSOG operators ay natigilan at tumayo ng tuwid. Una, isang itim na combat boot ang humakbang sa lupa, pagkatapos, laban sa liwanag, dahan-dahang lumabas ang isang figura na nakasuot ng masikip na itim na NAVSOG combat suit. Sa kanyang ulo ay isang itim na beret, at sa kanyang mga balikat, tila nang iinsulto sa lahat ng kaguluhan na ito, dalawang bituin ang nagniningning na parang diamond ang shoulder boards ng isang Commodore. Ito ay isang babae, ngunit isang nakakapigil hininga na aura at isang malamig na pagkauhaw sa pagpatay ang lumabas sa kanya na hindi niya naramdaman mula sa sinumang lalaki ang reyna ng dagat, si Commodore Consuelo Velasquez. Sa sandaling lumabas siya, gumuho ang mundo ni Pablo Reyes. Nawala ang lahat ng dugo sa kanyang mukha, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Si Consuelo, ang asawa ni Mateo Velasquez, ang ina ni Kat, ang babae na itinuturing niyang isang ordinaryong ina, ay isang aktibong Commodore, ang commander ng NAVSOG. Consuelo. Kagalang-galang na Commodore. Isang pigil, hindi makapaniwala na boses ang lumabas sa kanyang labi. Hindi man lang siya tiningnan ni Consuelo, ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang lugar sa kanyang anak na si Kat, ang kanyang laman at dugo, ang kanyang lahat, na dumudugo sa krus. Lumabas siya mula sa helicopter at, nang hindi lumingon, lumakad patungo sa kanyang anak, tumakbo. Sa kanyang daan, kahit ang mga elite NAVSOG operators ay naghiwalay, tulad ng Red Sea sa harap ni Moises. Sa kanyang mga mata, sa wakas ay bumagsak ang mainit na luha na parang waterfall. Hindi ito luha ng isang general, kundi mga madugong luha ng isang ina na nakikita ang kanyang anak na pinupunit. Ang oras ng paghuhukom ay nagsimula na. Ang pinakamalupit at pinakadesperadong paghihiganti, nang walang awa at walang kapatawaran. Si Consuelo, na parang isang bagyo, ay sumugod sa krus. Sa kanyang mga mata, hindi na ang mapagmataas na TJG ng Marine Corps, kundi ang kanyang kawawang anak na isinakripisyo ng demonyo sa anyo ng tao. Ang katawan ng kanyang anak, nababalutan ng dugo at burns, walang malay na nakabitin sa krus. Kat, gumising ka, ang kanyang boses ay malapit sa isang sigaw. Kinuha niya ang isang plasma cutter mula sa isang NAVSOG operator na nakatayo sa tabi. Sa isang matinis na wine, siya mismo ang nagsimulang putulin ang mga tubo na bakal na nakakadena sa katawan ng kanyang anak. Hindi siya ang commander ng pinakamahusay na Special Forces unit ng bansa, kundi isang desperadong ina na nagliligtas sa kanyang anak. Ang mga tubo na bakal ay pinutol, at ang katawan ni Kat ay sa wakas humiwalay sa krus.
Sinalo ni Consuelo ang bumabagsak na anak gamit ang kanyang buong katawan. Ang katawan ng kanyang anak ay mainit na parang apoy. Kakilakilabot na mga burns mula sa welding at isang kalagayan na malapit sa shock mula sa pagkawala ng dugo. Medic? Agad, medic. Ang NAVSOG medical team ay tumakbo na may stretcher. Mabilis silang nagsimulang magbigay ng first aid. Naglagay ng IV, naglagay ng oxygen mask, naglagay ng emergency bandages sa mga burns. Hindi kayang bitawan ni Consuelo ang kamay ng kanyang anak at tiningnan lamang ang kanyang mukha. Ang maganda at bata na mukha ng kanyang anak ay ngayon ay nabago ng sakit at mga sugat. Kagalang-galang na Commodore, patawarin niyo ako, huli na ako, sabi ng isa sa mga NAVSOG operator na nakayuko. Walang sinabi si Consuelo. Tiningnan niya hanggang sa huli kung paano ikinarga ang stretcher na may kanyang anak sa helicopter para sa emergency evacuation. Nang ang mga rotor ng helicopter ay nagsimulang umikot ng may ugong, at ito, umakyat sa langit, ay naglaho sa paningin, dahan-dahan siyang lumingon. Sa sandaling iyon, ang buong hangin sa dalampasigan ay muling nanlamig. Ang mainit na luha ng ina na nag-aalala sa kanyang anak ay naglaho ng walang bakas. Ngayon, tanging ang Diyosa ng paghihiganti ang nakatayo doon, na ang mga mata ay may lahat ng galit at puot ng impyerno na nakatuon sa kaaway na kumuha ng lahat sa kanya. Ang kanyang tingin ay sa wakas tumigil kay Pablo Reyes, na nakaupo sa lupa at nanginginig na parang dahon. Dahan-dahan, hakbang-hakbang, lumakad siya patungo sa kanya. Sa bawat hakbang niya sa basa na buhangin, tila ang kanyang mga luha ang bumabagsak. Hindi ito luha, ito ay madugong luha. Huminto siya sa harap mismo ni Pablo at, na parang isang hayop, magaspang siyang hinawakan sa collar, itinaas ang mukha nito sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay tahimik na parang bulong, ngunit may puot na mas nakakatakot kaysa sa anumang sumpa. Reyes, tinorture mo lang ang isang TJG ng Marine Corps ng Pilipinas. Sa kanyang mga mata, tila nagliliyab ang apoy. Hinipo mo ang anak ko. Bago pa man siya matapos, kinuha niya ang isang waterproof tablet mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa mukha nito. Ang tablet ay bumagsak sa buhangin. Ang video ay nagpe-play na sa screen. Ang parehong video ng pagpapahirap na real-time na ipinadala sa kanyang command center mula sa emergency button ni Kat. Ang boses mismo ni Pablo, ang baliw na tawa ni Dion, at ang kakilakilabot na sigaw ni Kat, lahat ng kanilang kasamaan ay perpektong naitala. Si Pablo, nang makita ang ebidensya, ay nawalan ng salita. Akala mo ba, iyon lang? Ang boses ni Consuelo ay naging kasing lamig ng yelo. Lalo pa niyang sinara ang collar ni Pablo. Ang pagkakagalit natin ay hindi nagsimula ngayon. Kinuha niya ang isang lumang dog tag na nakabitin sa kanyang leg. Ang pangalan ay nakaukit dito. Kapitan Mateo Velasquez, PN. Naalala mo ba ang pangalang ito? Nang makita ang pangalang ito, nanginginig ang mga pupil ni Pablo na parang may lindol. Mateo Velasquez. Ang parehong pangalan na siya mismo ang nagpalunod sa dagat 15 taon na ang nakalipas. Ikaw. Ikaw ang asawa ni Mateo Velasquez. Oo. Isang mapait at malupit na ngiti ang lumabas sa labi ni Consuelo. Pinatay mo rin ang asawa ko. Kinuha niya ang isa pang tablet. Sa loob ng huling 12 taon, hindi ko kailanman nakalimutan ang araw na iyon. Ginamit ko ang lahat ng aking lakas upang hukayin ang katotohanan. Sa screen, lumabas ang mga ulat ng pagsasanay 15 taon na ang nakalipas, lihim na patotoo ng mga kalahok at investigation materials tungkol sa korupsyon ni Pablo. Noon, tumanggap ka ng malaking suhol mula sa isang supplier para sa pagbili ng pinakabagong underwater equipment, ngunit nalaman mo na may fatal defect sa kagamitan. Kung ito ay malalaman, matatapos ang iyong karera. Kaya, ginamit mo ang joint training upang itago ito. Sinasadya mong sinira ang oxygen tank na gagamitin ng aking asawa, si Kapitan Mateo Velasquez. Binago mo ang pressure regulator upang ito ay masira sa malaking lalim at ipinakita mo ang kanyang kamatayan bilang isang aksidente dahil sa maling kagamitan. Kasamaan. Ito ay kasinungalingan. Sigaw ni Pablo na parang baliw. Kasinungalingan. Dinala ni Consuelo ang huling ebidensya sa kanyang mga mata. Ito ay isang video recording ng pag-amin ng isa sa mga direktang tauhan ni Pablo na nakilahok sa pagsasanay na iyon. Ilang taon na ang nakalipas, habang namamatay dahil sa cancer, naitala niya ang buong katotohanan at lihim na ipinasa ang recording kay Consuelo. Sa video, siya ay nagkumpisal na may luha sa kanyang mga mata sa lahat ng mga kasalanan 15 taon na ang nakalipas. Hindi na makapagsalita si Pablo. Ang kanyang perpektong krimen, ang kanyang lihim na pinaniniwalaan niyang maililibing magpakailanman, ay ganap na naibunyag sa harap ng asawa at anak ng kanyang biktima pagkatapos ng 15 taon. Binitawan siya ni Consuelo. Walang lakas siyang bumagsak sa buhangin. Hindi na siya ang kumander ng brigada ng itim na agila. Siya ay isang kawawa at kasuklam-suklam na mamamatay tao lamang na ang mga kasamaan ay nabunyag.
Tiningnan siya ni Consuelo na parang isang insekto. Reyes, sobrang dumi ng iyong dugo, ang kanyang boses ay parang isang death sentence. Ang dugo na ilalabas mo ay hindi kailanman makahuhugas sa pagdurusa ng aking asawa at anak. Tinalikuran niya ito, hindi pa tapos ang kanyang paghihiganti. Ang paghuhukom ng batas ay magiging sobrang maawain. Kailangan niya ng isang mas mahigpit na paghuhukom, ang paghuhukom ng daan-daang tahimik ng mga matagal na niyang tinatapakan at hinahamak. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa mga Black Eagle Marines na walang imik na nanonood sa lahat ng nangyayari. Nasa kanyang mga kamay ang parehong mikropono na ginamit ni Pablo. Oras na upang simulan ang tunay na paghuhukom. Nang nabunyag ang buong katotohanan, tuluyan nang nawalan ng bait si Pablo Reyes. Umupo siya sa buhangin, minsan tumatawa, minsan umiiyak na parang baliw. Pagkatapos, bigla siyang tumayo at, handa na sumugod kay Consuelo, umalingaw-ngaw, kasinungalingan. Ito ay lahat ng imbento mo. Paninira. Naliligaw pa rin siya, iniisip na gumagana pa rin ang kanyang kapangyarihan. Baliw siyang sumigaw sa mga marino na nakatayo sa paligid. Anong tinatayo ninyo na parang mga statue? Siya ay isang espiya, isang kaaway na dumating upang wasakin ang ating brigada. Barilin ninyo siya kaagad. Ngunit walang gumalaw. Daang-daang marino ang natigilan lamang, natulala na tumingin sa bagyo ng katotohanan na sumabog sa harap ng kanilang mga mata. Ang pag-unawa na ang kumander na kanilang sinasamba, at kinatatakutan ay isang mamamatay tao ng isang kasamahan at ang sagisag ng korupsyon na sumisira sa kanilang unit ay nagbigay sa kanila ng shock. Ang mga nabsog operator ay itinutok ang kanilang mga armas sa naghihimutok na si Pablo upang patahimikin siya, ngunit pinigilan sila ni Consuelo sa isang senyas ng kamay. Hindi pa, tahimik niyang sabi. Hindi ako ang huhusga sa kanya. Kinuha niya ang mikropono na ibinagsak ni Pablo at dahan-dahang lumakad patungo sa daan-daang tahimik na marino na nababalutan ng takot, pagkalito, at galit. Ang kanyang boses, sa pamamagitan ng mikropono, ay bumutas sa ingay ng mga alon at kumalat sa buong dalampasigan. Hindi ito boses ng isang general, ito ay boses ng isang asawa na nawalan ng asawa at isang ina na halos mawalan ng anak. Hindi ko kayo sinisisi, dahan-dahan niyang sinimulan. Alam ko kung bakit kailangan ninyong tumahimik. Gaano kawalang lakas ang paglaban ng isang tao sa harap ng karahasan ng demonyong ito, at gaano ka mapanganib na sumigaw ng katotohanan. Ngunit ang kanyang boses ay naging matalas na parang talim. Hindi rin maaaring tanggihan ang katotohanan na ang inyong katahimikan ang nagpakain sa demonyong ito. Ang kanyang mga salita, na parang mga dagger, ay bumaon sa puso ng lahat ng marino. Ang pakiramdam ng pagkakasala, kahihiyan, mga emosyon na sinubukan nilang iwasan ay bumagsak sa kanila na parang alon. Ang demonyong ito ay kumain sa inyong katahimikan. Nagtago siya sa inyong takot, gumagawa ng lahat ng uri ng krimen. Sinaktan niya ang inyong mga kasamahan, kinutungan ang inyong mga bulsa, at sinugal pa ang inyong buhay para sa kanyang sariling pakinabang. At ang huling bayad para sa katahimikan na ito ay ang krus para sa aking anak, si TJG Velasquez. Kung hindi ako dumating ngayon, bukas, isa sa inyo ang maaaring nasa krus na ito. Mula sa kanyang sigaw, lalo pang nagpababa ng kanilang mga ulo ang mga marino, ngunit ang boses ni Consuelo ay muling umugong na parang kulob. Ngayon, binibigyan ko kayo ng huling pagkakataon na putulin ang mga tanikala ng kahihiyan at katahimikan na ito. Ngayon, binibigyan ko kayo ng pagkakataon na ibalik ang nawalang dangal ng isang marino sa inyong sariling mga kamay. Umalingaw-ngaw siya, inilagay ang lahat ng kanyang lakas dito. Ito ay parang tunog ng isang judgment trumpet. Ngayon, lahat ng minsang napailalim sa hindi makatarungan na karahasan, na kinutongan ng pera, na ininsulto ng mag-amang Reyes, humakbang pasulong. Pagkatapos ng kanyang tawag, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa dalampasigan. Daan-daang, libu-libong mga mata ang nagtinginan sa isa't isa, mabilis na lumipat. Sa kaibuturan ng kanilang mga katawan, ang alaala ng takot na naipon sa loob ng huling mga taon, na parang mga lead weights, ay nagpapanatili sa kanila sa lugar. Paano kung lalabas ako, at babalik ang lahat sa dati? Ang takot na ito ang nagparalisa sa kanila. Sa sandaling iyon, ang mapanghamak ng ngiti ay nagsimulang lumabas muli sa labi ni Pablo, ngumisi siya. Tingnan ninyo, ito ang mga aso na sinanay ko. At sa sandaling iyon, sa pinakalikurang hanay, ang pinakabata at pinakawalang karapatan, isang private, ay humakbang pasulong na may nanginginig na mga binti. Ito ang parehong new recruit na malupit na sinaktan ni Dion sa unang araw. Sa kanyang mga mata, may takot, ngunit sa likod nito ay isang desperadong lakas ng loob na nagsasabi na wala ng atrasan. Isang maliit at mahina na hakbang, ngunit ang hakbang na ito ay ang unang crack na sumira sa malaking, icebound dam. Kasunod ng kanyang matapang na hakbang, isa pa, ang kanyang mga kasamahan, nag-aalangan, nagsimulang lumabas. Ako rin, sinaktan din nila ako, at kinuha ang pera ko. Ang tahimik na mga boses ay nagsimulang marinig dito at doon.
Ang paggalaw na ito ay kumalat na parang isang sunog sa gubat. 10, 12-dosenang, 100 tao. Sa wakas, daan-daang marino na pumuno sa dalampasigan, tila sa isang utos, ay sabay-sabay na humakbang pasulong. Daan-daang army boots ang sabay-sabay na tumapak sa buhangin. Hindi lang ito tunog ng mga hakbang, ito ay ang malakas na roar ng mga inaapi na hindi natatahimik. Ito ay ang pagsalakay ng isang buhay na alon ng tao laban sa korap na awtoridad. Ito ang kanilang sariling, pinakamahigpit at pinakamakatarungan na paghuhukom. Si Pablo at Dion Reyes, na nakatingin sa tanawin na nagaganap sa harap nila, ay tuluyan ng bumagsak. Ang daan-daang marino na itinuring nilang insekto at tinapakan sa kanilang sariling kagustuhan ay ngayon ay naging isang malaking pader ng paghuhukom na sumakop sa kanila. Sa kanilang mga mata, hindi na ang mga buhay na marino. Ito ay daan-daang, libu-libong mga multo na umaangal sa ilalim ng kanilang karahasan. Si Dion, hindi na kayanan ang nakakapigil hininga na tanawin na ito, ay tuluyan ng bumagsak. Siya, na parang baliw, ay tinakpan ang kanyang tainga gamit ang kanyang mga kamay, sumigaw, at nagsimulang gumulong sa lupa. Si Pablo Reyes ay hindi na rin ang mayabang na diktador. Natulala lamang siyang nanood habang ang kanyang imperyo ay gumuho sa ilalim ng mga paa ng mga itinuturing niyang walang halaga. Si Consuelo ay nanood nito na may nagliliyab na mga mata. Nakita niya ang parehong espiritu ng tunay na sundalong Pilipino na gusto niyang protektahan. Wala ito sa general na may dalawang bituin, kundi sa walang pangalan na batang lakas ng loob na handang humakbang pasulong sa harap ng kawalang katarungan. Ibinigay niya ang huling utos sa komander ng NAVSOG na nakatayo sa tabi, arestuhin ang mga taksil na ito at ang kanilang mga kasabwat. Ang mga NAVSOG operator ay lumapit sa baliw na mag-amang Reyes at sa kanilang mga kasabwat na nanginginig sa takot at inilagay sa kanila ang malamig na handcuffs. Daan-daang marino sa dalampasigan ang tahimik na nanood nito. Wala na ang takot sa kanilang mga mata, kundi isang mainit na pagmamalaki na ibinalik nila ang hustisya gamit ang kanilang sariling mga kamay. Ang pinakamahabang araw ay papalapit na sa katapusan, at ang bukang liwayway ng isang bagong panahon ay sumisikat sa brigada ng Itim na Agila. Ang bukang liwayway na ito ay madugo, ngunit mas maliwanag kaysa kailanman. Ang operasyon, sibat ni Trident, ay natapos sa pagbuwag ng brigada ng Itim na Agila, ngunit hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng isang malaking paglilinis na yumanig sa buong militar ng Pilipinas. Matapos ang pag-aresto sa mag-amang Reyes, mula sa kanilang mga patotoo at mula sa kanilang mga lihim na account, nagsimulang lumabas ang isang hindi maiisip na corruption chain. Isang espesyal na Joint Investigation Team ng Department of National Defense ang nilikha, at si Commodore Consuelo Velasquez, na may buong pag-aproba ng Pangulo, ay personal na pinamunuan ang malaking investigasyong ito. Pinigilan niya ang pagnanais ng isang ina na manatili sa tabi ng kama ng kanyang anak at muling naging ang malamig na diyosa ng paghihiganti para sa kinabukasan ng militar. Ang investigasyon ay tumagal ng ilang buwan. Sa proseso, 12-dosenang matataas na opisyal ang napunta sa dock, mga defense companies na kumita mula sa mga supply sa ilalim ng takip ni Pablo, matataas na opisyal sa militar na tumanggap ng suhol mula sa kanya at nagpikit mata sa kanyang mga krimen, at maging ang mga lokal na politiko na konektado sa kanya ng mga karaniwang interes. Ang Pilipinas ay nasa shock at galit sa sukat ng Tiger Gate, ang pinakamalaking kaso ng korupsyon sa militar sa kasaysayan ng bansa. Sa wakas, dumating ang araw ng huling paghuhukom. Ang Supreme Military Tribunal ay nagklasipika sa kaso, hindi lamang bilang isang simpleng kaso ng korupsyon, kundi bilang isang matinding pagtataksil na sumisira sa pambansang seguridad at humantong sa pagpatay ng isang kasamahan. Ang pangunahing akusado, si Colonel Pablito Reyes, ay sinampahan ng mga akusasyon sa 12-dosenang mga artikulo, kabilang ang pagpatay, pag-uudyok sa pagpatay, pagtataksil, at paglustay ng kagamitan ng militar. At hinatulan siya sa pinakamataas na parusa na itinakda ng batas militar, habambuhay na pagkakakulong. Ang kanyang anak, si Sargento Dionisio Reyes, para sa aktibong pakikilahok sa lahat ng krimen, ay hinatulan din ng habambuhay na pagkakakulong. Ang kanilang mga kasabwat ay tumanggap din ng 12-dosenang taon sa bilangguan at naglaho sa malamig na mga selda. Sa sandali ng huling paghatol, si Consuelo, na nakaupo sa bulwagan, ay tahimik na pumikit. Ang mahabang paghihiganti ay sa wakas natapos, ngunit sa kanyang kaluluwa, sa halip na kasiyahan, ay tanging malalim na kawalan at kalungkutan. Masyadong maraming sakripisyo ang kailangang bayaran para sa tagumpay na ito. Matapos ang paglilitis, si Consuelo ay agad na nagtrabaho sa isang bagong gawain, ang kumpletong pagbawi ng nasirang brigada ng Itim na Agila. Ang pangalan na Itim na Agila ay tuluyan ng naglaho kasama ang kahiyahiyang kasaysayan ng unit. Sa lugar nito, isang bagong Special Purpose Brigade ang nilikha, ang Trident, sa ilalim ng direktang utos ng NAVSOG, na binubuo lamang ng mga elite operators. Trident ang pangalan na sumisimbolo sa matatag na kalooban na bumutas sa kawalang katarungan at protektahan ang hustisya.
At ang daan-daang milyong maruming pera na kinuha mula kay Reyes ay ipinasiya ni Consuelo na gamitin para sa isang espesyal na layunin. Sinimulan niya ang pagtatayo ng isang malaking memorial park sa parehong trahedyang dalampasigan kung saan ipinako sikat. Ang park ay pinangalanang Parke ng Dagat ng Katahimikan. Ito ay isang lugar bilang alaala sa lahat ng mga sundalo at opisyal ng Marine Corps at Navy na hindi makatarungan na namatay sa mga walang pangalan na isla at training grounds sa ilalim ng pagkukunwari ng mga aksidente. Sa gitna ng park, isang dambuhalang monumento ang itinayo, na nagpapakita ng daan-daang marino na humahakbang pasulong isang simbolo na hindi na sila tatahimik. At sa harap ng monumentong ito, isa pang monumento ang inilagay para sa batang kapitan ng Navsog na bayani na namatay sa malalim na tubig ng dagat, nagliligtas sa kanyang mga kasamahan hanggang sa huli. Monumento ni Kapitan Mateo Velasquez, ang kanyang asawa at ama ni Kat. Sa ilalim ng monumento, isang maikling epitaph ang nakaukit na isinulat ni Consuelo mismo. Minahal niya ang dagat at maaalala siya ng dagat. Ang dangal ng isang sundalo na inilibing ng 12 taon ay sa wakas na ibalik sa mga kamay ng kanyang asawa at anak. Sa araw ng pagbubukas ng Memorial Park, si Consuelo, nahawak ang kamay ng kanyang anak na si Kat na halos gumaling na naging mas malakas at mas matanda, ay dumating sa park. Naglagay si Kat ng puting bulaklak sa monumento ng kanyang ama. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Tanging pananabik para sa kanyang ama at pagmamalaki na siya ang anak nito. Ang mag-ina ay tahimik na tumingin sa madilim na dagat dahil sa sunset. Dati, ang dagat na ito ay isang lugar ng kalungkutan para sa kanila na kumuha ng lahat sa kanila. Ngunit ngayon, ito ay naging isang lugar ng pag-asa, nagpapagaling sa lahat ng mga sugat at nangangako ng isang bagong simula. Ang panahon ng itim na agila ay natapos. Ngunit sa pagtatapos ng madugong madilim na bukang liwayway na ito, sumisikat ang panahon ng isang mas malakas at mas makatarungan na trident. Ito ay ang nakakasilaw na madilim na bukang liwayway na nilikha ng reyna na nawalan ng lahat, ngunit isinugal ang lahat ng mayroon siya.